Ayan, bali papalabas tayo, nandito tayo may sagdanan. Bali yung mga pasahero, papalabas na dahil may tour silang tender na naman tayo. Kaya medyo pahirapan lumabas, madalian ang lumabas. Ngayon alamin natin kung anong lugar to. Itong lalabasan natin. Nandito ngayon yung mga pasahero. Yan. Lalabas din yung mga yan. Bali, maghihintay lang tayo na paunahin yung mga pasahero. Tapos, sunod tayo na lalabas kung pwede na rin lumabas yung mga crew. Bali, dyan sila. Bali, nakasakay tayo sa lifeboat. Tender tayo ngayon. Ando doon na yung barko natin. Ngayon, malapit na tayo makarating sa puerto. Bali, dito tayo galing kanina. Tapos, umakyat tayo rito pataas. Dahil para puntahan natin tong lugar na to. Yan. Papasukin natin yan ngayon. Yan. Dahil yung lugar na to, itong lugar na to ay ito yung mga kampo ng mga sundalo noon, nung kapanahunan nila. Ngayon, aalamin natin kung ano yung mga nandito sa loob. Yan, dito sa loob, sa pagpasok natin, ay makikita natin tong pintuan na to. Ang nakalagay ay The Guard House. Yan, The Guard House. Tapos, dito naman sa kabila, ay ito naman ang The Gate House. Yan, yung pintuan na yan. Tapos, dito banda, ngayon alamin natin tong lugar na yan, kung ano meron. Ito naman, nakalagay ay Welcome to the Garrison. Tapos, ito yung mapa ng Garrison. Tapos, ito naman ang Powder Magazine. Yan, ngayon alamin natin kung ano yung nandito sa loob. Bukas yan dyan, papasukin natin yan. Pero, bago natin pasukin to, ay ipapakita ko muna tong detention cell. Ayan. Detention cell. Diyan siguro nila kinukulong yung mga nabibiktima nila o yung mga kaaway ng mga kampo ng mga sundalo rito. Tapos, banda rito, yan, pasukin natin. Ito pala yung magazine, powder. Yan, bali meron dito. Yan. Bali pinlano nila yan. Yan yung buong lugar nila. Tapos may mga nakalagay, mga nakaposter na yung mga sundalo nila noon. Yan. Tapos dito naman, bali ito palang kahoy na to ay dati ay may laman to na pinaglagyanan, kumbaga lalagyanan to ng powder magazine. Yan kapanahunan nila. Yan. Ito ang nakasulat. Yan. An Impregnable Magazine. Yan. Bali ito yung yan, puro magazine yan. Powder magazine. Naka-illustrate. Tapos may tao ritong bantay. Bali naghahakot, tapos meron pang ekstrang sundalo nung kapanahunan nila. Yan, nung ano pa to, noong 1750. Yan, dito sa Garrison. Nakalagay na gunpowder for all the guns of the garrison. Yan, noong 1715, 1655. Yan, ang nakasulat dito. Yan, bali yan yung inimbak nila na gunpowder nung kapanahunan nila. Tapos meron naman dito na Wars and Volunteers noong 1750, 1890s. Yan. Tapos ito naman ay ito yung dinedetect nila na kung halimbawa merong lulusob sa lugar nila. Dahil yung taas na yan, yung tower na yan, ay ang baba ay puro tubig dahil dagat yon. Yan. Ngayon, lalabas na tayo. Iyan na ang loob ng puweba na yan. Ngayon, alamin naman natin kung dito tayo dadaan. Alamin naman natin kung ano naman yung mga ibang pwedeng mapuntahan dito. Naman sa likod, bali may kwarto rito. Yan, kwarto lang. Pero
Walang nakalagay kung ano. Yan. Bali, umikot lang tayo. Lalabas na tayo ngayon. Tapos dito naman ay Garrison House. Dito siguro nakatira yung si Garrison. Yan. Isa sa mga pinakamataas na sundalo nung kapanahunan pa nila. Dahil kampo to ng mga sundalo. Yan. Tapos alamin naman natin kung ano to. Yan, yung lugar na yan. Akitin natin. Yan, andito na tayo ngayon sa taas. Ando doon tayo kanina sa baba. Yan, inakyat natin. Bali, bulubundukin na to. Ito na yung pinakamataas. Ito na yung tinuturo ko kanina. Ito pala ang Star Castle. Yan, yan lugar na yan. Tapos sa baba, ito naman yung barko natin. Dahil tender tayo kanina. Yan, nag-lifeboat tayo. Tapos ngayon, nandito na tayo sa taas. Ngayon, alamin natin kung itong castle na to ay pwedeng pumasok. Ito ang hagdanan. Yan. Alamin natin. Bali, Star Castle Hotel pala to. Andi dito ang nakalagay na Castle Dining Room, Conservatory Restaurant. Yan. Alamin natin kung ano yung nandito sa loob. Yan. Bali, nandito na ako sa loob. Ito pala ang hotel nila. Yan. Hindi na natin masyado papasukin. Tapos itong clock naman ay matagal na yan. Matagal na panahon na yan. Tapos, andito naman, andito na yung pinaka taas nila. Ayan. Ito ang itsura ng taas. Yan. Ito yung mga dating mga nakatira dito, yung mga sundalo. Tapos dito naman may kampana. Yan. Dito tayo ngayon sa pinakatuktok, pinakataas. Ito yung baba. Yan. Bali, dito tayo sa pinakamataas na bundok. Tapos meron nakalagay dito. Ito ang yan. Yan ang flag ng UK. Dahil nasa UK tayo. Yan, tingnan natin kung ano pa yung mga pwedeng mapuntahan dito. Yan, nililibot natin kung ano yung itsura dito sa taas na to. Puro mga bato-bato. Yan, tas ngayon bababa na ulit tayo. Ito ang babaan. Bumalik na tayo. Yan ang castle na pinasok natin. Andiyan tayo kanina sa loob. Yan. Ang bali naman dito sa taas, sa ito naman ang White Horses. Yan, yan ang lugar ng White Horses, parang garden. Alamin natin kung pwede pumasok dito. Siguro puro kabayo ang nandiyan sa loob. Alamin natin. Yan. Akitin natin yan. Yan, yan pala yung lugar. Bali yan ang itsura ng loob. Alamin natin tingnan natin yung itsura ng loob. Yan. Bali, yan ang itsura ng loob. Yan, may salamin kasi. Tapos, may kabayo dyan, dalawa. Yan. Pero, hindi na tayo nakakita ng kabayo kasi nung unang panahon pa yon. Kaya siguro, binahaya na ng mga kamakamag-anak yung lugar na yan. Kaya pupuntahan na natin. Ito. Doon naman ang Higher Battery. Yan. Yan lugar na yan. Bali ito, nakakita ako ng malaking kanyon. Ito. Bali ito yung kapanahunan nila na binabantayan nila pagka halimbawang may kalaban sila. Yan, pinapaputukan nilang ng kanyon. Yan, dyan sa ilalim. Yan. Dahil baka may pagkakataon na lusubin ang mga kaampo rito ng mga sundalo. Kaya gumawa sila nito para kung halimbawang mayroong pupunta rito o may mga dayo na makikita nila dyan sa telescope nila na kung mayroong paparating na kalaban o mga pirata. Yan, dyan sa dagat na yan.
Kaya hindi sila kaagad-agad makakatuntong dito dahil pasabugan sila nitong kanyo na to. Nitong kanyo na tong dalawa. Yan. Bali, galing ako sa bangko dahil nagpapalit ako ng pera. Dito sa UK, ito ang itsura ng pera nila rito. Yan. Ito. Bali, pounds. Yan. Dahil nainganyo ako magpapalit dahil mura ang mga bilihin dito. Mura ang mga tsokolate. May ligaw sa tsokolate, kaya bibili ko. Yan. Ang mga bahay rito ay puro mga bato. Dito sa Skilly. Bali yung $20 ko ay pinapalitan ko ng pounds. Kaya yung $20 ko ay naging 12.75 pounds ang palit. Grocery, alamin natin kung ano yung mga pwedeng mabili natin dito sa loob. Bali nandito ako ngayon sa grocery. Mura yung mga tsokolate rito. Yan. Bali may ligaw sa Snickers. Tsaka to, Bounty. Ang halaga nito ay tatlo, 1 pound. Tapos yung Snickers naman, isang balot ay 2 pounds lang. Kaya pagka halimbawa gusto mong mamili o gusto mong magpasalubong sa Pilipinas ay mura ang mga tsokolate rito. Basta UK. Yan. Tingin niyo ba sa mga bumibili? Bali na yung ganyo ako bumili kasi dun sa barko namin, sa crew bar, ang isa nito ay 1 euro. Yan. Lahat ng klase ng tsokolate ay 1 euro. Samantalang dito, bali isang balot na ay 2 pounds lang. Ilang piraso to? Mga 5 piraso. Kaya mas mura dito. Yan. Bali, tulad tayo kanina, yun yung pinuntahan natin castle. Yan. Kasi ngayon, nabulita na tayo ngayon sa live food. Napauwi na tayo ngayon. Yan, bali ito yung kaninang nilabasan natin. Skilly. Dito sa United Kingdom. Yan. Bali nasa Cove tayo ngayon. Yan ang Cove. Nasa United Kingdom pa rin tayo. Yan. Bali, lalabas tayo ngayon. Alamin natin kung ano yung mga lugar na maganda rito. Ito ang yan. Cove Island. May 28 ngayon, 2010. Ang crew on board natin ay 5:30. Yan, may kasama tayong barko. Yan, katabi natin yung barko. Ito ang Adriana III. Yan. Ito ang Cove. Yun. Ngayon mamaya pupuntahan natin yung museum ng Titanic. Dahil ang bago lumubog ang Titanic ay dun lumubog sa Ireland. Sa Belfast. Bali ito yung supervisor ko ngayon, lalabas. Yan. Kasama yung ito. Si Atoy, Naitoy. Yan. Asa na, wala pa? Bali iniintay namin yung master provision namin dahil master provision. Wala ko. dahil perfect performance na naman si supervisor namin. Nax. Taka, hindi mo tinawagan. Yan, ito ang lugar ng Cove. Port of Cork Cove Cruise Terminal. Welcome to Cove Heritage Town. Yan. Maya-maya ng konti, pupuntahan natin ang museum ng Titanic. Alamin natin kung ano yung mga information na makukuha natin. Yan, bali dito pa rin kami sa gangway dahil iniintay namin yung provision master namin. Kasama yung supervisor ko kanina nandito. Dahil ititreat na naman ulit kami ng master provision namin. Dahil dito sa UK, nagustuhan na naman yung performance namin dahil kada UK may inspection dito sa barko. Kaya okay naman daw ang namin, ang trabaho namin. Kaya ititreat kami dito sa dito sa Cove. Ito yung isa sa mga katrabaho namin. Yan, panggabi yan sa breakfast. Yan na yung provision master namin. Si Sir Sam. Kasama yung asawa niya. Cruise controller.
This is our boss. the one of the most respectful here in the ship. Thank you, man. Hi boss. Very intelligent person. Yan. Bali, lalabas na kami. Papasyal na kami rito sa Cove. Video souvenir? Yes, boss. That's good. Yan. Bali, dito kami kumain. Tapos na kami kumain. Yan. Bali, tapos na kami kumain. Dito kami kumain. Nung master provision namin, hotel controller, tsaka yung asawa niya. Yung asawa niya, si Ma'am Delpin, yun yung pinaka-chief parcel sa barko namin. Yan. Dito kami kumain kanina. Bali, hindi ko na yan, dito kami kumain. Bali, hindi ko na na-videohan yung kinainan namin dahil medyo medyo nahiya na akong videohan. Yan. Pero ngayon, nagpaalam na sila, dito sila pumunta. Ito yung kinainan namin. Yan restaurant, 11 West Restaurant. Yan. Ngayon tapos na kami kumain. Papasyalan na natin to. Itong lugar ng Cove ay bibidyohan natin ngayon itong simbahan na to. Pupuntahan natin yan kung bukas. Ngayon, itong pangalan nitong simbahan na to, yan yung nakikita nyo yan, ay ito ang Ardeaglais Cloriman St. Colmans. Yan, katedral. Bali, nilapitan na natin itong katedral na to. Ngayon, alamin natin tong simbahan na to kung bukas. Bali, ang hirap niyang akyatin kasi andi dito siya sa pinakamataas na bundok. Ayan, kaya medyo hiningal ako. Yan ang itsura ng katedral dito sa Cove, UK. Bali, bukas ang simbahan nitong katedral na to. Ayan. Bali, subukan natin pumasok kung makakapasok tayo dito sa loob. Ayan. Hello. Hi. Yun, bali yun ang loob nitong katedral na to. Lalabas na tayo. Yan. Bali ito yung isa sa mga pasahero ng barko na nagtutour. Yan. Hello. Bali yan yung inaalam din kung anong itsural nitong katedral na yan. Ngayon, pupuntahan naman natin ngayon kung ano naman ang history ng Titanic. Yan, bababa na tayo. Alamin na natin kung saan ulit ang daan. Nilalapitan na natin yung Titanic Bar. Yan. Yan Titanic Bar. Yan. Yan, bali nung nasa Sagaros ako, bali yung mga tropa, nagpa-picture dito. Lahat kami, ng mga grupo, nung nasa Sagaros pa kami, ay yung mga kaibigan ko, tsaka yung mga tropa ko na nagtatrabaho sa Sagaros, dito kami nagpa-picture. Dito sa Titanic Gate na yan. Yan. Titanic Gate. Yan. Bali, papasukin natin to. Itong Cove Heritage Center. Yan. Sa Cove, ito yung una mo makikita. Itong statua na yan. Yan. Yan ang si Annie Moore. Kasama niya yung dalawang kapatid niya. Yan yung babaeng naging unang immigrant. Yan. Ito. Yan. Yan si Annie Moore. 1877 siya pinanganak sa Cork City. Yan. Bali umalis siya sa Queenstown.
Tapos napunta siya rito sa noong January 1, 1892. Isa siya sa mga naging una sa mga imigrante. Si picture dyan na nung unang panahon pa. Tapos mamaya papasukin natin tong The Queenstown Story Ticket and Entrance. Bali may ticket yun dun. Tapos ito naman, ito yung dating nangyayari na pagkahalimbawang embarkation o kaya pagkahalimbawang pupunta na yung mga pasahero, ito yung mga bagahe nila. Ito yung mga bagahe ng pasahero, tapos bali tinutulak lang nung tao papunta ron sa barko. Noong unang panahon, ganyan pa ang itsura. Kaya itong mga maleta na to ay napakatagal na panahon na. Bali dinisplay na lang nila dahil yan ang itsura. Tapos meron din ditong baul. Matagal na panahon na yan. Tapos ito yung ticket booth. Bali yan yung mga pasahero na gustong tumingin kung ano ang storya dyan sa loob na yan. Ito yung mga dating gamit ng pasahero. Through the exhibition, but it's really a self-guided tour. But we will be walking through with you, but we won't be guiding inside because there will be a lot of public people in there, other people as well, not just ourselves. So there's a lot of isa siya sa mga nagsasalita sa tour ng pasahero. It's a really very interesting exhibition, and I gave you an example this morning. I think it was on the way back as to what exactly you will see. So I'm going to give you all one of those, and we're going to offer 2 separate times for a walk along the promenade. If you want it, one will depart at the far end of the building at 3 and one at 3:30. Now some people become completely absorbed in this and they want the hour. Some people walk through quite quickly I should say, and they're quite happy to do it in half an hour. So we will offer you the option of a walk along the promenade and into the town at 3 and 3:30, and you can cross over. It doesn't really matter which one you go on. Okay, everybody? Everybody got that? I'll give you all one of these and go straight through over here. Bali mag-uumpisa na para subukan tignan kung ano yung itsura nung loob. Pero bago tayo pumasok doon, ito yung dating barko. Yung nakasulat dyan, second class waiting room. Tapos may mga picture dyan ng panahon. May statwa naman dito. Ito ang proseso kung paano dalhin ang mga bagahe sa barko noon. Yan ang mga gamit noon. Bali ang ticket ay 7.10 euro. Bali nandito pa rin tayo sa Ireland, sa Cobh. Bali nagbihis lang ako dahil meron tayong importanteng pupuntahan na impormasyon tungkol sa Titanic. Ito. Ito ang Titanic. Ginawa nila ng history. Tapos ito ang nakasulat. Bali, Titanic and her last port of call on her maiden and final voyage, April 11, 1912 pa. Tapos bali bumalik lang ulit tayo rito dahil nakalimutan kong videohan itong pinaka-importante na parte dito sa Cobh, dahil yan ang isa sa mga history dito sa Titanic na to. Bali ang nakapagpalubog ng Titanic ay dahilan sa salita ng tao. Dahil yung isa sa mga opisyales ang sabi na nag-uusap yung isa sa mga opisyales tsaka ano tawag dito? Tsaka kapitan, na ang sinabi ay wala daw sino man ang makakapagpalubog ng barkong Titanic kahit na
ang Panginoon. Kaya sinubukan siya ng Panginoon, yun, siguro nagalit ang Panginoon sa narinig niyang salita ng tao, kaya binali ang pinaka malaking barko nung Titanic na yun. Yun ang pinakamalaking barko nung kapanahunan ng Titanic. Yan. Ngayon papauwi na tayo. Yan. Ano si Sir Chris dito sa Highland Cove. Yan, bali binibidyoan ko. Isa siya sa mga bossing Nahuli mo rin sa Legiaman. Yan. Sa Sangka. Sa sa cold. Yan. Pauwi na kami. Bali pupuntahan namin yung dating nakabili ko ng barko ng Titanic. Tingnan natin kung meron pa. dito yun. Bali, nandito tayo sa shop ngayon. Ipapakita ko yung yan. Ito ang dating Titanic. Yan. Dati bumili ko nito nung nasa Saga Rose pa ako. Tsaka itong barko na to. Yan. Kaya lang, yung dating nabili ko ay mas malaki pa rito. Yan, pero ngayon maliit lang. Pero okay na rin. Ang halaga niyan ay €995. Bali, meron ding mga design. Yan. Ito ang shock. Ito naman ang frame ng Titanic. Nagkakahalaga ng €149.95. Pag wala namang frame ay €65. Yan. Bali, merong naka-display na Titanic dito. Tapos merong diary dito. Yan, information tungkol sa Titanic. Yan, bali makikita mo rito, isa siya sa mga nag-comment tungkol sa Titanic. Yan ang sulat niya. Tapos dito naman, ito naman yung kaninang binidyo natin. Yan yung mga bata na nag-project sila tungkol sa Titanic. Tapos ito naman yung dating Titanic. Tapos, yan, kinukwento nila yung mga tungkol sa Titanic. Tapos ito naman ang si Sophia. Yan. Isa si Sophia sa sakay ng Titanic noong 18 years old pa lang siya. Yan. Siya si Sophia, isa sa mga nakaligtas sa Titanic. Yan. Tapos sa Titanic daw, na bigla ang kwento niya ang kwento ni Sophia na bago daw lumubog yung barko ay nandoon daw lahat sila sa kabina na nag-fellowship sila sa loob ng barko. Tapos kinabukasan daw ay bigla na lang daw may kumatok na tao na nung binuksan nila yung pintuan, kinausap sila na magsuot na daw ng life jacket dahil papalubog na pala yung barko. Yan. Yan si Sophia na ito yung kwento niya. Yan. Tapos hanggang sa yan. Bali, ito yung iceberg na nakita ng kapitan pero huli na. Kaya bumangga sa iceberg, kaya ito ang nangyari. Hanggang sa unti-unti nang pumasok yung tubig dun sa barko, hanggang sa nabali yung barko ng Titanic. Yan, nabali. Yan. Yan ang kwento dito sa Titanic. Ito yung dating Titanic na videohan pa nila. Yan. Isa yan sa history ng Titanic dito sa Cove. Dahil dito sa Cove ay ito yung pinakahuling daong ng Titanic bago lumubog yung barko. Yan, bali pabalik na ulit tayo sa barko natin dahil nalibot na natin at naipaliwanag na natin ang tungkol sa Titanic. Bali, ito na yung pangalawang pagkakataon na nilibre kami ng ng cost controller namin, ng master provision namin. Dahil, yan, dito, tinreat na naman kami kasama ng supervisor tsaka yung asawa niya. Tapos, itong relo na to na isa to sa mga niregalo rin sa akin ng supervisor ko noong nakaraang taon. Yan. Kaya, itong relo na to, diesel. Yan, kaya papauwi na tayo ngayon. Yan, lumabas ulit tayo.
May 29, 2010. Ang crew on board ay 12:30 ng umaga. Andito tayo ngayon sa Dublin, Ireland. Yan, ito ang itsura ng Dublin, Ireland. Yan. Ngayon may shuttle bus dito, kaya lang alas 2 pa ng hapon. 1:30 pa lang nakalabas na tayo, pero ang sabi nila na mas okay daw lakarin kaysa sumakay ng shuttle bus, kasi pagka sumakay ka ng shuttle bus, mas iba yung pupuntahan. Kaya mamayang gabi na lang ako gagala papuntang shuttle bus, pero ngayon lalakarin ko muna to dahil yung mga crew naglalakad lang din, mas gusto pa nila maglakad kaya sasumakay ng shuttle bus dahil mas maganda yung pupuntahan namin dito pagka naglakad, kasi mas malapit lang, dito lang. Tapos dito sa Dublin, Ireland, may magandang building dito, kakaiba. Yan, parang may drum na medyo tagilid pero building yan. Yan, kasama nitong bridge na yan. Yan, bridge. Pupuntahan natin yan mamaya kung dyan tayo dadaan. Yan, ito ang Dublin, Ireland. Yan. How are you, man? Wow, plenty money, ha? Shopping. Only noodles, mura. Mura lang. Yan, bali, yun yung mga Indonesian na bumili sila dun. Kasi meron ditong Filipino grocery. Yan, yung mga Pilipino dun bumibili, pero kasi mura lang. Yan, pati mga Indonesian dun din bumibili. Yan, malapit na tayo rito sa bridge na yan. Yan. Meron pang mga nagpapapicture. Yan, mga katrabaho ko yan. Alamin natin kung dyan tayo pupunta. Yan, kung tutuloy tayo dyan sa bridge na yan. Tapos, ito na yung building na kakaiba. Yan. Bali salamin yan. Yan. Tapos, medyo aninag yung escalator. Yan. O kaya hagdanan. Tapos may maliit na barko dito. Ang pangalan ay Silern. Bali, nandito na tayo ngayon sa bridge. Yan. Tumutuloy na tayo. Yan, bali ito yung katrabaho natin. Indonesian din yung mga yan. Pa-picture sila rito sa bridge ng Dublin dito sa Ireland. Tapos dito naman, yan, bali may kakaibang building doon, pero sobrang layo na yan, hindi na natin siguro mapupuntahan. Dito tayo pupunta sa town ng Dublin. Yan, dito sa gilid meron din maliit na barko na bangka. Yan, ang pangalan nito ay Gianni Johnson. Yan. Tapos dito naman sa gilid meron ding bridge. Yan. Simpleng bridge. Ito naman sa building na to, ito ang Hotel Juris Inn. Yan. Bali, nandito tayo sa Dublin, Ireland. Itong hotel na to meron din sa sa Hamburg, dun sa Germany. Kaya sigat yung Juris Inn na yan. Yung hotel na yan dahil merong mga lugar na hotel na Juris Inn din. Hindi lang dito sa Dublin, hindi lang doon sa pinuntahan ko sa Germany. Kasi dati nung nasa Sagaros pa ako ay nag-dry dock kami. Pagka-dry dock namin, bali lahat ng mga crew tuwing gabi ay inilalabas sa barko para doon matulog sa hotel na yan, dyan sa Juris Inn. Kaya okay dyan. Okay dyan matulog yan. Yan sa hotel na yan. Tapos, dito na tayo pupunta ngayon. Yan, pupuntahan natin yung binidyo ko kanina. Dahil dun pala papuntang town. Kaya subukan natin kung makakarating tayo. Bali, ito na yung bridge na tinuro natin kanina. Yan. Tapos, meron namang tumitingin dito na information. Yan, kung nasan ka na ngayon dahil mapa yan dito sa Dublin. Yan, kung halimbawa naliligaw ka, titingin ka dyan para malaman mo kung anong lugar ka na. Kung saang street ka na ngayon. Yan, pero hindi tayo pupunta dyan sa bridge na yan. Dito ang daan natin. Dito,
bridge din yan, nadadaanan natin papunta roon sa town. Tapos dito naman sa gilid, yan, parang merong tower papunta roon. Yan, medyo malayo-layo na yung nalakad natin. Dito naman merong statwa, rebulto. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan, bakit merong statwa rito. Ayan. Bali parang ang itsura nila parang mga parang mga gutom, mga yagit. Yan o. Yan, parang mga walang makain. Tapos meron naman dito, buhat-buhat niya yung isang bata o anak niya ata yan. Yan, patay na. Tapos merong isang aso rito. Ngayon, tatanungin natin sa mga dumadaan kung anong ibig sabihin itong rebulto na to. Kung bakit nagkaroon ng monumentong gantong klase. Yan. Siguro yung mga kapanahunan nila ay tagutom dito sa Dublin dahil sa gera siguro. Kaya ganyan ang nangyari. Yan, bali lahat ng mga pangalan nakalagay dyan. Itong mga taong to. Yan. Tapos dito naman meron din na sinasabi dyan yung kapanahunan nila ay walang mga trabaho at saka tagutom ng mga panahon na yung mga panahon na yon. Kaya ang mga hawak lang nila ay puro mga patatas. Yan, halos wala silang makain. So, yan, dito nakasulat ay The Leonard Family. Yan. Leonard Family. Yung mga tagutom na tao na yan. Noong kapanahunan nila. Bali, napuntahan na pala natin tong tinuro ko kanina na napakalayo. Napuntahan din pala natin. Yan. Puntahan natin yan kung makakapasok tayo dyan sa loob. Yan. Bali, napagtanungan ko yung lalaking yun. Itong lugar na daw to ay court. Yan. Bali sa atin ay Supreme Court. Ito naman ay may mga Supreme Court dyan sa loob. Yan. Bali, iyang lugar na yan ay kung halimbawang mga kaso na mabibigat ay dyan dinadaan. O dyan hinuhusgahan yung mga taong may mga kaso dito sa Ireland. Ireland, Dublin. Kaya lang sarado yan, di tayo dito sa lugar na to ay napakaraming tao, mga iba-iba lahi. Yan. Bali dito sa pinakagitna ay merong monumento. Yan. Ito, sa gitna ng mga sasakyan, daanan ng mga sasakyan, yan, ay merong monumento. Ito. Yan, ang nakasulat, hindi ko maintindihan. Yan, Connell. Yan lang ang nakasulat. Yan. Yan, bali dito naman sa gawin natin ay merong tren. Yan, automatic yan na tren na yan, kasabay yung mga sasakyan. Yan. Bali, dito sa Dublin, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil napakaraming daan dito, hindi ko alam kung ano yung uunahin ko para puntahan dito sa lugar na to. Kaya uunahin natin pumunta rito kung ano naman to. Yan, bali kahit saan ka magpunta ay napakaraming tao rito. Kaya hindi mo alam kung nasan ka na. Kaya kailangan makabisado ko pabalik dahil nakakaligaw dito sa lugar na to. Maraming magandang mapupuntahan. Yan, bali dito banda may mga taong nasa gilid natin dahil ang ibig sabihin niya na iniiwasan nila na magkaroon ng mga abortion dito sa lugar ng Dublin dahil uso ang mga abortion dito. Pinapa-avoid nila lahat ng mga baby nila pagka hindi pa sila handa. Kahit sa Pilipinas din, meron din mga gantong klaseng mga project na kahit sa ang lugar naman ay talagang bawal na ipalaglag yung bata dahil bigay ng Panginoon sa atin yan at tao ang pinaka-importante na mabuhay dito sa mundo. Kaya walang sinumang karapatan na kumitil ng buhay ng tao rin. Yan, kundi Panginoon lang. Ngayon, papasukin natin to kung anong lugar to. Ito yung loob, bali. Ito ata yung post office nila. Yan.
Ngayon, alamin natin kung saan tayo pupunta. Yan, bali may mga cashier doon, mga pwedeng pumila, ito, mga stamps. Yan. Tapos dito naman sa kabila, yan, ganun din. Bali ito ata ang City Hall nila. Yan. Bali dito sa loob ng munisipyo, merong statwa na hindi masyado makita eh. Yan, na isang lalaki na patay na. Tapos may ibon dun sa balikat niya dahil bali isa siya sa hinahangaan dito dahil hero itong lalaking to na bali nakipagdigmaan siya, halos kamatayan man ang naging kabayaran ng buhay niya sa pagligtas niya sa bansa ng Ireland. Yan. Hero siya. Noong 1935 pa. Napakatagal. Yan, bali sa paglalakad natin, pupuntahan natin tong shop na to. Ito yung yan, grocery. Yan. Lahat yan na nasa loob ay 2 euro lang. Everything. Yan. Bali, pupuntahan natin yung loob, papasukin natin dahil alamin natin kung ano yung mga 2 euro na mga gamit dito. Yan. Tulad nito, lahat ng mga tsokolate rito ay puro 2 euro lang. Yan. Tapos, pagdating naman dito, yan, puro mga body wash, tsaka yung mga personal na mga kailangan ng katawan ng tao ay puro 2 euro lang. Yan, bali sa pinasok natin na tag 2 euro lang ay nakabili ko ng pabango. 2 pabango na bili ko para pampasalubong sa mga kamag-anak natin, sa mga pinsan ko tsaka sa tita ko. Pero huwag tayo maingay na 2 euro lang to. Itong pabango na to, papakita ko mamaya. Dito sa dinadaanan natin, bali merong mama na yan, kinikurve niya na aso. Hello. Yan. Puntahan na natin to, yung lugar na yun. Yan, bali ito yung nabili kong pabango, 2. Ang nito, ang ml nito ay 100 ml ang isa. 2 euro lang ang isa nito, kaya ibibigay natin to sa kamag-anak ko. 10 euro the fusion lights. Itong tinuturo natin ay, ang pangalan niya ay Pennies. Yan, dyan sa loob ay department store pala. Yang lugar na yan. Ngayon lahat tayo ng lakad, alamin natin kung ano pa yung mga lugar na pwede nating mapuntahan dito. Bali hindi natin alam kung saan tayo pupunta dahil maraming pasikot-sikot. Kahit saan ka magpunta, napakaraming tao. Tapos may church dito. Yan. Yan ang itsura ng church niya. Yan, paakyat. Ngayon, tatawid tayo sa bridge na yan dahil yan, bali may internet dito. Pupuntahan natin yung internet. Yan. Dahil mag-internet tayo ngayon. Yan, bali bumalik tayo dahil mahal ang internet doon. Maghahagilap tayo ng murang internet kasi 2 euro 30 minutes lang. Eh samantalang sa ibang lugar, nakapag-check na ako na 1 euro 1 oras na. Kaya babalik tayo dun sa internet shop na yan. Yan, bali lumabas ulit tayo sa barko natin. Nasa Dublin pa rin tayo dito sa Ireland. Yan, bali kasi overnight kami. Bali ang alis ng barko mga 12 o'clock ng madaling araw. Tapos 12:30 ang crew on board, kaya lumabas pa rin ako kasi 9:30 tapos na kami eh. Kaya pupunta ako ngayon sa internet shop, babalikan ko dahil mag-i-internet ako ngayon. Yan. Pagkagabi, yan, padilim na, nagkakaroon na ng ilaw. Yan, may ilaw na siya. Yan, tapos dito, Jesus Lives. Yan, kasama nito, St. Mary's Preschool City Square. Yan. Bali, binidyoan ko yan dahil bali, ganyan din ang gusto ko mangyari sa anak ko, na katabi lang yung pinakamalapit na church. Tapos sa school nila, tabi lang ng church para
Kumbaga, para ma-refresh lagi yung anak ko tungkol sa mga salita ng Panginoon. Yan, bali dala ko ngayon yung jacket ko dahil pagkagabi napakaginaw dito kahit umaga dito sa Dublin, na pag hindi ka nag-jacket giginawin ka talaga. Yan, bali ito, dala ko yung jacket. Itong jacket na to galing pa to sa barko namin sa Le Diamant, dahil nitong January meron kaming cruise na Antarctica. Yan, ito. Yan, Antarctica. Kaya ngayon, free lang yan para sa mga crew. Yan, bali pangalawang araw na natin dito sa Dublin dahil na-extend tayo ng isang araw. Dapat nung gabi tayo ng madaling araw umalis, pero ngayon nandito pa rin tayo sa Dublin. Sasakay naman tayo ng shuttle bus. Alamin naman natin kung ano naman ang makapasyalan pagka nag-shuttle bus tayo. Dahil nung kagahapon naglakad lang tayo papunta rin sa city. Ngayon, etong bus na to pupuntahan natin, ibang town naman ang pupuntahan. Kaya alamin natin mamaya kung ano ang mapapasyalan natin doon. Yan, bali bumaba na tayo sa bus na to dahil meron tayong hahanapin. Meron tayong didiskubrehin na hanapin natin na painting na napag-usapan namin ng kaibigan ko na si Alan Borrero, na dati nung birthday niya rito nung January 12, 2008 ata. Yun, 2008 na. Bali, dito siya nag-birthday dito sa Dublin. Tapos nagpa-picture siya dun sa painting na yun. Kaya hanapin natin yung painting na yun dahil maganda yung painting na yun Alamin natin kung saan banda. Dito sa Dublin. Tapos dito naman merong mga souvenir. Yan, may mga kotse. Yan, tapos nung unang panahon, yung mga warrior nila, ganyan ang itsura. Dito sa Dublin. Yan, bali liligo tayo rito dahil nahagilap ko na kung saan yung sinasabi ni Alan Borrero. Eto, dito siya nagpa-picture. Yan. Yang lugar na yan. Yan. Ngayon, alamin natin kung anong klaseng gawa. Kung saan gawa. Tapos meron naman dyan. Yan. Yan, bali ang itsura niya pala ay hindi talaga siya painting lang basta-basta. Ang itsura niya ay bato. Yan, tapos ang niya ay puro ibang klaseng bato. Yan, bali mahirap din ginawa to, itong klaseng sculpture na to. Yan. Bali, eto, merong nakasulat. Yan. Yan ang nakasulat. Yan. Ngayon, best friend Alan Borrero, andito na, nahagilap ko na yung dating pinicturan mo rito na nung birthday mo, naghahagilap ka ng wifi sa laptop mo kung saan may signal. Ngayon, andito ngayon sa tinapatan mo kung saan ka nagpa-picture. Yan. Diyan yun. Ayan, bali may show dito na puppet. Tignan natin kung anong ginagawa. May mga palabas dito na tulad din sa lugar yun, nakakalimutan ko na. Tulad sa Barcelona, may mga kanya-kanyang show, may mga kanya-kanyang mga tactic kung paano mabigyan ng konting halaga ang mga nanonood dito. Yan, dito naman sa kabila, alamin naman natin kung ano yung mga pinagkakaguluhan ng mga tao rito. Yan, meron din mga palabas na ginagawa. Alamin natin kung ano yung palabas dito. Now you go Blaine and say, Dad, I'm over here. Genius, I'm giving you, ladies and gentlemen, just staring at me like I'm a pig playing the banjo up on this one. Here we go.
The Jewish cook, for you Jewish people in the audience. Bali marami na nanonood. Yeah, sila. fantastic, looking good. Looking good, fantastic. Now guys, I am plated. Yan, bali yung gloves. Yung gloves nilagay niya sa ulo niya. Tapos, When it goes pop, you guys Lumulobo. go crazy. And what happens? siguro kanina, ginawa niya rin na, Walking around yan, after bali, buying crap. crush battle dyan. See you guys having a fantastic time. And like sheep will flock to the show. Maraming mga palabas dito ng mga show na napagkakatuwaan ng mga turista tsaka ng mga dayo rito. Yan, yung mga tao rito na iba-iba yung mga pasikat nila para mabigyan sila ng mga coins o mabigyan sila ng pera para yun ang bayad nila. Ito naman merong merong kabayo, yan, balbunin. Unang panahon pa yan, yang ganyang klaseng kalesa. Ngayon aalamin natin kung anong plaza to. Ito ang Palana Colenso. Yan, papasukin natin tong garden na to kung anong itsura dyan sa loob. Yan, merong ibon dyan. Yan. Itong lugar na to ay parang sa Luneta na plaza, pahingahan ng mga tao at saka para ding sa mga Quezon Avenue. Yan. Sa circle na wildlife. Yan, may mga ibon. Yan. Pahingahan ng mga tao kung ano yung mga gusto nilang gawin dito. Halimbawa, may project sila o meron silang assignment o meron silang dapat i-memorize sa mga lesson nila, ay dito sila pumupunta para maliwalas at para mas madali nila makabisado. Yan, dahil tahimik na lugar to. Tapos meron naman dito, yan, alamin natin kung ano yan. Kita natin dahil ito dati yung coins o coin nila rito. Noong ano pa to, 1831, 1915. Yan. Ganito dati ang itsura ng pera nila dito na coins noong panahon pa nila dito sa Dublin, Ireland. Yan. Sa loob, itong monumento na to ay si ano to? Bali si Robert Emmet. Yan. Robert Emmet. Yan, United States of America, April 30, 1966. Yan, nire-represent yan sa Ireland. Ito naman ay si Lord Ardelewin. Yan, noong 1892. Ali dito may nakalagay na Dublin 1988. Tapos sa baba niya naman celebrating 1,000 years. Yan. Dito sa dinadaanan ko, nakita ko to. Yan. Kala ko itong ano na to ay simbahan. Nung pinasok ko ay ano pala, parang department store ang loob. Yan. Tignan natin yung loob. Yun. Yun ang itsura ng loob. Siguro dati, ang nagmamay-ari nito ay kumbaga pare. Pero ngayon siguro, dating simbahan to. Siguro ngayon ginawa na lang department store. Yan. Yung lugar na yan. Yan. Ang katabi niya naman ay itong yan. Makita natin ha. National Irish Bank. Yan. Bali may itong nag-show. Yan. Maraming nanonood. Yan. Bali hindi na natin tatapusin dahil baka may iwanan na tayo ng barko. Pero ang galing niya oh. Yan. Bali may apoy yan. Yan.
Bali, uwi na tayo dahil 4:30 na. Mamaiwanan na tayo ng bus dahil ang oras ng alis ng bus ay kada 30 minutes. 4:30, pag nalagpasan natin ng 4:30 ay alas 5. Pagka alas 5 na, late na tayo noon sa trabaho natin. Kaya bibilisan na natin para makahabol tayo ng bus na pang 4:30. Bali, dito naman may mga sumasayaw ng mga bata. Ayan. Ayan, bali, hindi na natin sila mabibidyoan ng mas matagal dahil wala na tayong oras. Ayan. Mga bata pa yan. Where's my wife? Tapos, habang pinapanood mo sila, magda-drop ka ng mga coins kung magkanong halaga ang gusto mong ibigay sa nila. Meron naman dyan, banda. Ayan. Bali, magaling silang kumanta. Banda. Tapos ito naman, Help Children with San Filipo. Ayan. Namang lugar na to ay exhibition admission free. Open Monday hanggang Saturday. Dahil ito ang hindi natin makita ito. Discover your national library. Yan, national library yan. Pero ngayon lang natin nakita kung anong ibig sabihin yan dyan sa loob. Pero hindi na tayo siguro makakapasok dyan dahil andito na yung shuttle bus natin. Dahil pagka pumasok tayo dyan baka maiwanan na tayo. Dahil ang schedule natin sa shuttle bus ay 4:30. Yan. Sa atin tong shuttle bus na to, kaya papasok na tayo. Yan, 4:30, pag nalagpasan ka, alas 5 na ang pinakahuling schedule nitong bus na to. Yan. Yan, June 19 ngayon, bali overnight tayo rito hanggang June 20. Ang crew on board natin ay 3:30. Yan, ng 20. Dito tayo ngayon sa Poland, sa Gdansk. Yan. Ngayon, alamin natin kung saan tayo papasyal. Dahil dito sa Gdansk, Poland, ay napakalayo ng city rito. Kaya ihintayin mo yung shuttle bus mo ng alas 3. Alas 2 pa lang ng hapon. Kaya may isang oras pa tayo gumala para titignan muna natin to kung ano yung mga pwede natin makamera. Yan. Ito ang lugar ng Poland. Yan. Gdansk. Meron tayo nakitang maliit na barko. Yan, kinamerahan natin dahil yan, papalis na. Yan, magandang barko. Maliit lang yan. Yan. Yan, bali, nakasando lang ako dahil medyo maginaw pala rito pero kaya ko naman. Mamaya na lang ako magpapalit pagkabalik ko. Mamaya ang alas 3. Alamin natin kung ano tong tower na yan, parang bato. Meron din paparating dito, papunta sa atin. Yan, alamin natin kung anong pangalan yan. Wala atang nakalagay eh. Yan, magandang balibang kalang ata yan eh, medyo maliit. Yan, ando na yung isa, malayo na. Yun, dalawa pala sila. Yan, bali nilapitan na natin yung tower na bato. Yan, kaya lang sarado yung gate, kaya dito na lang natin bibidyoan. Ang itsura niya ay mayroong inukit. Yan, nakakurba na parang tao. Yan, alamin natin kung saan ang daan yan, kung meron pang ibang daan, dahil itong gate na to ay sarado. Yan, inikot natin yung bato. Dito tayo ngayon sa unahan niya. Tapos bali meron akong nakita mga tao. Bali pinapaliwanag, ito yung mga tourist,
mga turista na may nagpapaliwanag kung anong klaseng bato yan, dahil yung bato na yan ay history na rin yan dito sa Poland Gdansk. Yan. Yan, tapos dito merong barko na pampasahero. Ito ang 20 ferries. Yan. Habang katabi niya naman tong building na yan. Yan, ang pangalan nitong building na to ay Kapitanan Porto. Yan. Tapos may mga tao dito. Yan. Yan. Bali, tatapusin ko na lang tong video na to dahil ilang minuto na lang tapos na. Kaya dito na lang sa kabilang tape ko i-record itong Poland Gdansk. Kaya ubusin na lang natin tong video na to. Yan. Dahil dito dead end na yan, wala na tayong malalabasan. Kaya babalik na tayo sa barko natin dahil magpapalit na ako ng damit. Tapos mamayang alas 3 ay sasakay na tayo ng shuttle bus para mamasyal dun sa city nito, city ng Poland Gdansk. Yan, bali dun sa kabila merong mga taong namimingwit. Yan, kaya nandiyan sila dyan sa gilid na yan. Yan. Tapos merong tumatawid na piloto. Ito yung gumagabay sa atin kada nagpupuerto tayo o kaya aalis na tayo. Yan. Sila ang kailangan natin para gabayan tayo ulit papuntang dagat, sa pusod ng dagat o kaya parating sa mga puerto. Yan. Itong sa gilid natin ay puro piloto rin. Yan. Bali walang tao dahil nagpapahinga yung mga tao dyan. Yan, dito naman sa dinadaanan natin ay may nakita akong magandang motor. Yan. Gusto ko rin sana makabili ng ganyang klaseng motor. O kaya kung di man ako makabili, ikokotse ko na lang. Kung halimbawang biyayaan ako, bibili ko ng mga ganyang klaseng sasakyan. Yan, bali dito sa mga gilid-gilid natin ay diyan nila tinatambay yung mga pilots. Yan, yung mga boat. Ngayon, pabalik na tayo ron dahil medyo